may mga balita na naaresto na raw si Senador Bato de la Rosa. Ano po ang nangyari base po sa inyong pagkakaalam? Well, actually, pareho tayo. Nakatulog kasi ako. Nahiya nga ako. Meron akong kaibigan sana na ka-meeting kasi wala akong tulog kagabi. 1 hour lang kay may cross-examination ako kanina umaga sa isang malaking kaso. Nagtaka ako bakit yung cellphone ko ayaw mag-stop ng ring. Mga kaibigan ko pala sa media tumatawag seeking confirmation as to whether or not na-aresto na nga si Senator Bato. So what I did was to call one of the close members of the family in order to confirm kung totoo. Wala naman sila ding balita. Sila rin nakakatanggap din ng balita. So tumawag tayo sa ating mga kaibigan din sa different So wala din daw. So yun po, wala po akong natanggap na tawag kung totoo po yan. Siguro naman, I think tatawag ka agad or hahanap ng paraan na matawagan ako ng aking kliyente at kaibigan. Yeah. Pero nakausap niya na po ba si Attorney Torion, ang inyong kasamahan na abogado rin na si Attorney Jimmy Bondo? Yes. I was able to talk to him. Para iba daw yung ginamin niya pero para mawala na lang daw yung na-take off na niya yung kanyang cryptic message sa iba. Ang pagkaintindi kasi dun sa message ng aking law partner, iba pertaining to Senator Bato. Pero iba yung ginamin niya. So just to erase any and all misconception about what he meant by it, tinanggal na niya yung post niya. Yung timing kasi nung pag-post, attorney, kaya syempre may isip ng tao na baka it has something to do with Senator Bato. Yes, so wala pala. Ayun. Wala. Tsaka Okay. iba yung ginamin niya na timing. Sabi niya, tinanggal ko na lang partner kay ang daming tumatawag sa akin. Yun pala din ang news. Sir, when was the last time na nakausap po ninyo si Senator Bato? Well, yung I learned later in the afternoon na nawala na pala siya sa Senado. Yung nagsabay kami nung time na nandun siya sa Senado, nag-selfie pa nga kami dun sa putukan, yung nandun kung saan nangyari. Yun po ang last namin na communication po. So mga May... After that, wala na. May 13 or 14? Ganon. Madaling araw na kasi yun mga 12 o'clock na yun 12. I think I left the Senate around 12:30 or so, mga ganon. And may we know kung ano po yung napag-usapan nyo nung huli po kayong nagkita? Honestly, ang pinag-usapan namin kung bakit niya ako patulugin sa labas. Kasi sabi niya, uto ka na lang sa hotel, meron mang nakuha na room sa'yo. Sabi ko, pwede nga ako dito para kung may mangyari, maka-action ka agad tayo. Hindi, doon na kakahiya sa'yo. Tingin ko, okay naman ako dito sa opisina mo. Yun ang pinag-usapan namin. But before that, of course, we were discussing about probabilities, possible courses of legal actions, yung mga ganon na hindi ko pwede ma-share for, I think, alam niyo na ang rason, lawyer-client relationship. Attorney, si Chicky Verhel po ito, Good evening. So sabi niyo, Yes, last niyong pinag-usapan ay kung bakit kanya patutulugin sa labas, like in a hotel. Bakit nga daw po? Nahiya daw siya sa akin kasi the night before, parang alos doon na ako natulog, late din ako nakapunta sa hotel. So sabi niya, doon na kayo, nakakahiya sa'yo dyan, doon lang kasi ako sa couch doon sa kanyang office, parang matulog sana. Okay, simple reason lang po na ganun. Pero sabi niyo po kanina, nakausap niyo naman po ang pamilya o kapamilya ni Senator Bato de la Rosa. Can you confirm na he's in a safe location po? I cannot say whether he is in a safe or unsafe location because I really do not have any idea as to where he is. But what I can say is that no phone call was received by any members of the family, nor was any phone call was received by this representation. So kahit po sa inyo, hindi sinasabi ni Senador Bato kung nasaan siya? Opo. Kasi itong, medyo marami na rin kasi ako nadaan ng mga ganitong kaso, pati yung sa siege ng KOJC.
Pag mga ganyan kasi, careful ako sa mga tawag kasi nag-ping yung cellphone eh. So, wala talaga akong doon lang ako tumawag sa isa sa member ng kanyang family. Nung pumutok po yung balita ito na na-aresto na daw si Senator Bato de la Rosa, ay nag-contact ba sa inyo yung mga otoridad po, attorney? Wala pong tumawag sa akin. Kasi kung nangyari yun, marami naman tayo din kaibigan. I'm very sure one of them, awa din naman yan. Magtawag yan sa akin. Pero sir, although hindi kayo nakausap ulit ni Senador Bato after nyo nga po mag-usap sa Senate, can we say that he is still in the country right now? I would like to believe so because in our previous conversations with him, mahirap din kasi kung mag-aalis ka ng bansa. Maraming mga tipsters, hindi mo maiwasan, hindi mo makontrol daw yung mga information merchants, no? So hindi mo control. So mas mas malaki ang possibility na mahuli ka kung aalis ka ng bansa. PNP chief yun eh. So, naniwala ako sa kanya. Puntahan ko lang, Attorney Torion, yung yung legal remedies na pwede niyong gawin para sa inyong kliyente na si Senator Bato. No? Kasi kung talagang nangyari ngayon yan at siya'y at siya'y nahuli nga, merong dalawa daw scenario. It's yung siya idediretso na sa ICC sa The Hague or kaya yung kung nandito pa man ay parang too late naman na yung hapon kanina para talaga gumalaw for a TRO. Ano po ang tingin niyo dyan sa at least doon sa dalawang scenario na yon? Well, which is very ironic, no? Because I just received this afternoon an order from the Supreme Court granting the request of the Solicitor General to file their comment on or before August 6 ata yun. Kanina ko lang natanggap kaninang hapon. So, yung pagkagising ko na ang daming tawag, isa sa mga na-receive ko from my law firm sa Davao is the information, may group chat kasi kami, na yun. And totoo naman yun, kung nadakip siya, diretso siya doon sa sa airport, mahirapan talaga kami mag-move kung dalahin siya kaagad. Yun nga ang anong tawag nito, yun nga ang isa sa mga komento noon ni Attorney Panelo sa akin, bakit hindi daw habeas corpus. Yung na-file na namin for Senator Bato, certiorari na dati, Davao yung opisina ko. Tapos tumawag lang sa akin na ipa-include si Presidente Duterte on or the night before. So may mga circumstances kasi na mga ganyan na nahihirapan ka. Note that when you file a petition during that time and even until now, you have to prepare many copies, no? Mabuti kani ngayon nga parang electronic copies na lang, but kung original petition, kailangan ka pa rin magpa-receive doon sa Korte Suprema. So yung mga bagay na yun would take time. Pagpa-photocopy pa, yung process ng mga papeles, pag-furnish ng copy doon sa mga kalaban, hindi yan dali So, kung nangyari yun, I have to admit na mahirapan kami to secure a legal remedy right away. Opo, mukha nga pong ganun. Pero kung sakali po, Atty. Torion, hindi nyo ba naispayuhan ng inyong kliyente kahit hindi pa nyo nakakausap lately, na mas mainam na magkita kayo at ma-file nyo ang dapat i-file kaysa po yung madiretso at wala kayong magawa for him? Well, matalino yun si Senator Bato, no? Of course, many would underestimate him. Marami yung natapos, no? We already discussed ko ano yung mga possible remedies namin. Ginawa na nga namin, yung yung TRO, nagkataon lang na 9-5 vote yun. Hindi namin nakumbinsi, at least mga 3 sana para meron kaming, kung may 3 lang na nagbaliktad nun, kuha na sana namin. Pero alam mo, ang law practice naman ay kung may tsansa, we take it. So kung mangyayari man yan, we will surely avail of all legal remedies that are available under the law. Sorry sir, huling hirit na lang.
Do you have any Yes, boss. idea kung kanino po nang galing tong balita na naaresto daw si Senator Bato? Kasi alam mo, pinagtataka ko kanina, ano bang mapapala ninyo kung hindi naman totoo? Sino ba makikinabang dito sa maling balita? Well, I really do not know kung kanino galing ito. Pero cases of this nature kasi doon sa Mindanao may mga nahawakan ako, yung KOJC Seeds, yung Maguindanao Massacre, yung mga isa sa mga maisipan ko kasi to know, especially kung monitored yung cellphone mo, titingnan yung reaction mo. Hindi kung tatawag ako sa kliyente ko, di malalaman nila yung location. Yeah. Pero I would not want to speculate on that. Baka nagkaroon lang talaga siguro na merong palabas ng information at kinagat at alam mo naman ngayon, ang daming mga trolls at sasakyan. It may be a programmed activity, masterminded by someone who wants to, know his location also. Yun. Mhm.